Good morning po sa ating lahat. Happy Mother's Day po sa mga ina ng ating mga tahanan. At para po sa ating mga kapatid na Katoliko, Abimus Papam. No? Nakapag-elect na po ng bagong Santo Papa na galing sa Amerika. No? At ayun. Marami nagsasabi, sana Pilipino naman, wala. Ganun talaga, no? Iba yung tinitignan ng mga miyembro sa tinitignan ng mga bumuboto, no? Siguro meron silang mga iba't ibang kadahilanan kung bakit ganun, no? So anyways, Happy Mother's Day po sa ating mga ina. Nawa ay kayo ay nabigyan na ng regalo. Kung hindi pa, ay mamaya bibigyan kayo ng regalo ng inyong mga asawa. Buti na wala si Janet. Ayun na, si Kuya Melchor mukhang may ibiniubulong na regalo. Ay, yun eh. Pambayad pala ng bahay. So, kagaya po nung inawit ng mga bata, naintindihan nyo ba yung inawit ng mga bata? Sabi nila, thank you for being my mom. No? Yung sabi dun sa dulo. Thank you for being my mom. No? At sabi pa doon ay hindi pa daw sila ipinapanganak, ay napupuyat na yung mga nanay, hanggang doon sa pinanganak sila, puyat pa din. No? Yung mga dingding, lagi nang madumi dahil lagi nang sinulatan, kakakuskus lang, sulat na naman. No? At nagpapasalamat yung mga anak doon sa ganong ginawa ng kanilang mga ina. So, mga kapatid, dahil Mother's Day ngayon, pag-usapan naman natin yung mga nanay. No? Noong nakaraang taon, naalala ko, ako din yung speaker nung Mother's Day. No? Naalala niyo yung sermon ko nung nakaraang taon? Hindi na. Balikan niyo lang sa Spotify, no? No? Yung mensahe ko nung nakaraang taon ng Mother's Day ay tungkol kay Maria. Kung paanong iningatan ni Maria sa kanyang puso yung mga pangyayari sa buhay ni Kristo, no? Kung paanong yung ina ay nagmamasid sa kanyang anak at bawat mga milestone ng kanyang anak ay ito ay iniingatan niya sa kanyang puso. At alam ko yung mga ina ngayon ay ganun yung ginagawa, no? Halimbawa, yon si Ate Grace, no? Halimbawa, nakita niya dalawa yung anak niya dito, no? Malakas yung boses ni ni Sia, no? Iniingatan niya 'yon sa kanyang puso, no? Iniingatan niya sa kanyang puso. At talaga yung pinagmamalak si Ate Roha, kada may performance yung si Jane, talagang naka-video lagi yan. No? Bakit? Dahil iniingatan niya yung mga bagay na yon sa kanyang puso. No? At darating ang araw na maaaring yung mga bata na yun ay hindi nakasama dito sa choir ng mga bata kasi lumalaki na at nahihiya na. At yung mga bagay na kanilang ginawa, habang sila yung mga bata, ay iniingatan at itinetreasure ng mga ina sa kanilang mga puso. No? Kung pag-aaralan po natin, mga kapatid, yung aklat ng Kawikaan, Proverbs, no? Ito ay sinulat ni, sino sumulat ng Kawikaan? Haring Solomon, no? At itong Kawikaan ay tumutukoy sa mga sa wisdom, sa karunungan, kung paano ka mamumuhay sa araw-araw. Pag binasa mo yung Kawikaan, makikita mo doon kung ano yung payo ni Haring Solomon doon sa mga tao, patungkol doon sa wisdom kung paano ka mamumuhay. No? Makikita natin doon, at pag pinag-aralan natin yung Kawikaan, makikita natin yung wisdom ng Panginoon, yung wisdom ng Diyos. At ang sinasabi doon sa chapter 1 pa lang, sabi doon, anong sabi ano yung pinakasikat na verse ng Kawikaan? Doon sa chapter 1, ang sabi doon, the knowledge of God is the beginning of wisdom. Tama ba?
Yung pagkakakilala mo sa Diyos. Ito yung simula ng karunungan. No? At ito yung sinulat ni Haring Solomon. At kung titignan natin, no, yung wisdom, mga kapatid, naoobserbahan ito sa mga pang-araw-araw na pamumuhay. No? Naoobserbahan. Yung karunungan, ito ay naoobserbahan sa pang-araw-araw na karunungan. Halimbawa, yung mga salawikain na ating napag-aralan sa nung tayo mga bata, no? Yung halimbawa, makikita rin sa Biblia ito, no? Yung pinagmamasdan lamang yung mga langgam, nakakakuha ng wisdom doon sa doon, no? Yung observation mo sa mga langgam, kung paanong sila'y nagsisipag, no? At ganun din yung consistency ng kahit mabagal yung pagong, mas mabilis pa siya kaysa sa kuneho. 'Di ba? Yun ay mga katuruan nung tayo mga bata. Ito ay inoobserbahan sa lente ng normal na mga bagay na nakikita natin. At nakakakuha tayo ng wisdom doon sa mga bagay na yon, no? At pag pinag-aralan natin yung kawikaan, yung conclusion ng kawikaan sa chapter 31, no? Sa chapter 31, makikita natin doon yung yung mga kawikaan patungkol sa isang huwarang may bahay. Sa chapter 31, magsisimula sa verse 10. At ito po ang ating pag-aaralan. So si Haring Solomon ay sumulat ng mga kawikaan na magtuturo sa atin kung paano tayo mamumuhay sa mundong ito sa pamamagitan ng pagkilala kay Yahweh, pagsunod kay Yahweh, at ang conclusion ng kawikaang ito ay patungkol sa isang ina. No? Patungkol sa isang ina. At sabi sa mga verses ng chapter 31, magsisimula sa verse 10, sabi doon, mahirap makakita ng mabuting asawa, higit sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. Lubos ang tiwala ng kanyang asawa at saganang pakinabang ang makakamit niya. Ulit, mahirap makakita ng mabuting asawa, higit sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. Tignan nyo nga po yung mga asawa nyo. Kung yan po, ang halaga niyan ay mas mahalaga pa sa mamahaling alahas. Alam nyo, kaya nga sinasabi sa atin sa Pilipinas, no? Ano sinasabi sa atin sa Pilipinas? Naka-jackpot ka sa asawa mo. Di ba? Yun yung sinasabi sa Pilipinas. Jackpot ka sa asawa mo. Bakit? Bakit ganon? Sa Pilipinas kasi, ganito yan, no, mga kapatid. Yung mga lalaki, no? Mga lalaki, pag nag-uusap yung mga lalaki, jackpot ka sa asawa mo, ang ganda ng asawa mo. No? O kaya, maganda yung trabaho ng asawa niya. Jackpot ka sa asawa mo, ang ganda ng trabaho. Kahit hindi ka na magtrabaho, sa bahay ka na lang. No? Ganun yung pagtingin ng mga kababayan natin, no, sa Pilipinas. Jackpot ka. Pero ito, sinasabi ng kawikaan, mahirap makakita ng mabuting asawa, higit sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. Kung ano yung pinakamamahalin yung alahas, mga kapatid, kung kayo ay nakasumpong ng isang mabuting asawa, mas mahalaga yung asawa nyo kaysa sa kung ano yung pinakamahalagang meron kayo. Tama ba yun? May amen si Mang Pen, ha? Alam nyo, mga kapatid, sa mga survey, at kapag in-interview yung mga pinakamayayaman sa mundo, kung meron silang isang desisyon na pinaka-importanting kanilang pinagdesisyonan, alam nyo po kung ano yung sagot nila? Kung sino yung kanilang mapapangasawa. Ang sinasabi nila palagi, nakamit nila yung success, nakarating sila kung nasan sila ngayon dahil doon sa kanilang asawa. Dahil yung asawang babae, ito yung susuporta sa'yo para marating kung ano yung iyong pinapangarap. Gaano kahirap
na ikaw lalaki, may pangarap kang gustong abutin para sa sarili mo, para sa iyong pamilya, pag uwi mo ng bahay, yung asawa mo kontra ng kontra sa'yo. Isipin niyo yun, mga kapatid. No? Alam niyo yung okay naman yung desisyon mo sa buhay, okay naman yung tinatahak mo sa buhay, pero kahit na gaano kaganda yung desisyon mo sa buhay at yung pinipili mong tahakin, kontra pa din ng kontra. No? Meron bang ganon? Merong ganon. Kaya marami, may isang pelikula, no? May isang pelikula, yung tatay ni Jano Gibbs, kilala niyo yung tatay ni Jano Gibbs? Di ba may pelikula yon na inis siya sa asawa niya? Kasi gusto niyang magtugtog-tugtog. Di ba? Ang ganda ng na yon, ng scene na yon. Panoorin mo yung Nashi, maganda yon. Ote, kasi marami siyang tinatanong tungkol sa pelikulang Pilipino eh. O, di ba yung tatay ni Jano Gibbs, yung nagmura talaga siya. Hindi magiging ganyan ang anak mo dahil walang asawang kagaya mo. Yun ang sabi. Di ba? Binalibag yung gitarang ganon. Oh, di ba? So, ang sinasabi ng kawikaan na ito, ang sabi niya doon, yung pagpili ng asawa ay mahalaga. Dahil kapag ikaw ay nakapili ng isang asawa, no, na mabuting asawa na susuportahan ka doon sa mga bagay na iyong gagawin, ikaw ay naka-jackpot, no? dahil yung pag-aasawa, kung tama yung ating pag-aasawa, no? Tayo ay nakakuha ng isang mahalagang bagay. At ang mabuting asawa, ang sabi doon, ang mabuting asawa ay galing sa Panginoon. No? Ang mabuting asawa ay galing sa Panginoon. Ito ay pagpapala para sa ating mga lalaki. Kaya nga, mga tatay, mga ama ng tahanan, no? Nakarating kayo kung saan kayo ngayon dahil sa inyong mga asawa. No? Masaya ba kayo? Masaya ba kayo sa katatayuan ng inyong buhay ngayon? Dahil yun sa tulong ng inyong asawa. No? Yung sabi sa verse 11, sabi dito mga kapatid, lubos ang tiwala ng kanyang asawa at saganang pakinabang ang makakamit niya. No? Lubos ang tiwala ng... Merong mga asawa na lalaki na hindi mapagkatiwalaan yung kanilang mga asawang babae. Bakit? Dahil una pa lang mali na eh. No? Mali na yung pinili niyang asawa, kaya hindi niya ngayon mapagkatiwalaan. Pero kung tama yung iyong pagpili sa simula pa lang, mapagkakatiwalaan mo yung iyong asawa. Bakit? Dahil sa simula pa lang, kikilalanin mo na yan eh. Diba? Kikilalanin mo na yung asawa mo, papangasawa mo. May takot ba? Isipin nyo mga kapatid, yung asawa mo may takot sa Diyos. Siyempre, pagkakatiwalaan mo yun. Diba? Kasi sasabihin mo, sige, kapag ako niloko mo, papagpasa Diyos na lang kita. Diba? Pero malaking bagay sa atin bilang mga ama ng tahanan, yung pagtitiwala natin sa ating mga asawa. Kaya nga yung makaramihan sa mga kalalakihan dito, kapag sahod nila, diretso sa asawa nila yung sahod nila. Bakit? Dahil malaki ang tiwala nila sa kanilang mga asawa. Parang hindi kayo kumikibo. Di yata kumikibo Wala kayong reaksyon Bakit? Pag abot sa inyo, ito, si Kuya Melchor nga, di ba? Pambayad sa bahay. Kung wala siyang tiwala na si Ate Rosita, ipambabayad yun sa bahay, ibibigay niya ba yun? Siya na lang magbibigay dun sa di ba? Pero dahil may tiwala siya kay Ate Rosita, ibinigay niya yung pambayad ng bahay,
kay Ate Rosita. Kung ang ano daw? O yun pangrenta ng bahay. Isipin niyo yun na pinagkatiwalaan kayo ng halaga na yon, di ba? Di ba? Kasi may mga asawa na hindi mapagkatiwalaan eh. No? May kwentong ganyan eh. May isang pulis, hindi niya mapagkatiwala yung asawa niya sa pera, no? Tapos laging hinihingi nung asawa niyang babae yung pera niya. Kaya ang ginawa niya, tinago niya doon sa barrel ng baril. Nilinis niya yun, sinuksok. Siyempre, hindi naman titignan ng, nasan na yung pera kung hindi nandoon. So hindi nakita nung asawa niya. Swerte, no? Hindi nakita. Siyempre, panggastos niya yun. Nung kinabukasan, nag-shooting sila. Imbis na i-save niya yung pera, ayun, nakita niya na lang. Pagputok ng baril, ayun yung pera. Diba? So, importante sa mga lalaki, sa mga ama ng tahanan, na pinagkakatiwalaan nilang kanilang asawa. Dahil ang mabuting asawa ay galing sa Diyos at ang mabuting asawa ay kayamanan. Huwag muna po natin pag-usapan yon. Pag tinanong nyo kay Brother Elion, may sagot siya doon. Saan galing yun? Di mabuting asawa. No? Ang sabi doon mas mabuti pang tumira sa sulok ng bubong kaysa sa isang babaeng madaldal. Yun sabi. Mas mabuti pang tumira sa sulok ng bubong kaysa manirahan sa tahanan na may asawang madaldal. Hindi po ako nagsabi nun. Yung Bible po yung nagsabi nun. Kaya yung asawa nyo, kaya maraming mga kalalakihan, mga kapatid, no? Overtime ng overtime. Akala nyo siguro mga kababaihan, ay kaya nag-overtime kasi masipag. Talagang may pangarap sa buhay. Hindi po. Minsan ayaw umuwi dahil nga ang dadatnan. Kaysa tumira siya sa ibabaw ng bubong, sa sulok ng ibabaw ng bubong, doon na lang siya sa trabaho. Di ba? Kumikita pa. Agree na agree siya. Di ba? Kaya yung mga kalalakihan, anong ginagawa? Meron ka ng trabaho sa umaga, meron ka pang Uber sa gabi, uwi ka, tulog na yung misis mo, tahimik ang buhay. Amen daw. Kaya nga mga kapatid, no, importante ang pagpili ng asawa. No? Kaya kayo mga kalalakihan dito, mga naka-jackpot kayo sa mga asawa nyo, no? Oh, yun nga, di ba? May jackpot. Wag na. Oh, meron na. Isang beses lang sa buhay mo, nadja-jackpot ka, yung asawa mo yun. Di ba? Ayos, di ba? Sige, pagpatuloy pa ba natin to? Sabi doon sa verse 12, pinaglilingkuran niya ang asawa habang sila'y nabubuhay. Pawang kabutihan ang ginagawa at di kasamaan. Wala siyang tigil sa paggawa, hindi na halos nagpapahinga, humahabi ng kanyang telang lino at lana. Tulad ng isang barkong puno ng kalakal, siya ay nag-uuwi ng pagkain mula sa malayong lugar. Bago pa sumikat ang araw ay inihanda na ang pagkain ng buo niyang sambahayan, pati na ang gawain ng mga katulong sa bahay. So dito makikita natin na ang mabuting asawa, ang mabuting ina ay masipag at marunong sa tahanan. No? Makikita natin dyan na punong-puno ng kasipagan ang nanay. At yun yung makikita natin sa kanila. Tignan natin yung mga lolo at lola sa Pilipinas. No? Maging dito, no? Mga Pilipino. Ano ang meron sa kanila? No? Maging yung mga apo na lang nila at yung mga kaapu-apuhan, talagang paglilingkuran ng mga ina ng tahanan. Hindi nila ito kinakalimutan. No?
At yun ay nasa kultura nating mga Pilipino. Na yung pamilya ay laging gustong nagsasama-sama. No? Kaya nga, yung mga ina ng tahanan, no, madalas naaabuso. No? Madalas naaabuso. Anong ginagawa? Nandyan naman yung magulang ko, sa kanya na muna yung aking anak. Siya na muna magpalaki sa aking anak. No? O kaya, yung apo niya, siya na mag-alaga niyan. At yung lola naman nun, tuwan-tuwa. Yung lolo at lola, tuwan-tuwa. Habang ginagawa yung ministeryo na yon para sa kanyang sa kanyang pamilya. No? At ito ay katangian ng isang mabuting ina na siya ay masipag. Ang sabi doon, paglilingkuran niya ang asawa habang sila'y nabubuhay. Totoo ito. Na yung asawang babae ay patuloy na maglilingkod sa kanyang asawang lalaki habang sila'y nabubuhay. No? At iyon yung charity ng isang ina ng tahanan, ang kanyang paglilingkod sa kanyang asawa. At siya ay patuloy na maglilingkod dahil ito yung kanyang vocation bilang isang ina. At dapat ma-appreciate natin yon bilang mga ama ng tahanan. Na itong mga ina na ito ay pinaglilingkuran ang bawat isa, hindi lang yung kanyang asawa, kundi yung kanyang mga anak. Ang sabi doon, bago pa sumikat ang araw ay inihahanda ng pagkain ng buo niyang sambahayan. Bago pa sumikat yung araw, naghahanda na yung ina. May sarili ding trabaho yung nanay, pero siya yung nag-aasikaso ng kakainin ng bawat isa. Pag uwi niya sa bahay, pagkatapos niya magtrabaho, ganun na naman. Aasikasuhin niya yung pagkain ng kanyang pamilya. Pagod na yan, siya pa magluluto, siya pa maghuhugas. Pero sa mga Kapampangan, parang iba yata no? Yung mga lalaki, pag uwi, siya pa magluluto. Ano lang yon kasi syempre, masarap magluto yung Kapampangan Diba? At karamihan sa mga nagluluto, talagang lalaki, no? Sa mga Kapampangan na lalaki. Pero, ito ay gawain ng mga ina na talagang pinaglilingkuran niya yung kanyang pamilya. Verse 16, mataman niyang tinitignan ang bukid bago siya magbayad. Ang kanyang naiimpok ay ipinagtatanim ng ubas. Gayon may naiingatan ang kamay at katawan upang matupad ang lahat ng kanyang tungkulin araw-araw. Sa kanya ay mahalaga ang bawat ginagawa hanggang hating gabi makikitang nagtitiyaga. Siya gumagawa ng mga sinulid at humahabi ng sariling damit. Makikita natin dito na ang mabuting asawa ay may taglay na karunungan. No? Ano yung wisdom ng isang mabuting nanay? Sabi doon, naiingatan ng kanyang kamay at katawan upang matupad ang lahat ng kanyang tungkulin araw-araw. Sa dami ng ginagawa ng isang nanay, iniisip niya pa rin yung kanyang kalagayan, kalusugan, at ganon din yung kanyang mga anak. Di ba? Ano laging ginagawa ng nanay? No? Lagi niyang sinasawa yung kanyang mga anak kapag iniisip niya na yun ay makakasama sa kanila. Yung tatay, iba ang isipan. Hinihintay ng tatay na masaktan muna yung bata bago siya pagsabihan. Gusto kasi ng tatay na ma-experience niya yun. Ang nanay hindi. Inaagapan niya yun. Bago pa mangyari, sasawayin niya na yung anak para hindi niya maranasan yung harm. No? Halimbawa, naglalaro, naglalambi-lambitin. Yung tatay, bago magsaway yan, titignan niya muna. Pag nalaglag, yan, kasalanan mo Ha? Kasalanan mo. Hindi, yung nanay hindi. Talagang malayo pa lang, nakikita niya naglalabitin yung anak niya, tatakbo yun. Bumaba ka dyan. No? Dahil ang nanay ay tinitignan yung kapakanan. Hindi ko naman sinasabi yung tatay ay hindi. Iba lang yung tolerance ng tatay sa nanay. Sa amin ni Janet, ganun, no? Si Porang, kapag nagsabi, can you do this? Siyempre, yung nanay niya gagawin.
Ako, ang sasabihin ko sa kanya, subukan mo munang gawin. Kapag hindi mo talaga kaya, tsaka kita tutulungan. No? Ganon eh. Ganon ang lalaki. Gawin mo muna, kapag hindi mo kaya, tsaka kita tutulungan. Yung nanay, pag sinabing, can you do this? Can you open this? Okay. Oh, di ba? Ganon kagad yung nanay. No? At ito ay isang magandang bagay sa loob ng pamilya. No? Dahil yung ama ay may tinuturong ibang bagay sa kanyang anak at yung ina ay nagtuturo din ng ibang bagay sa kanyang anak. At dito sa mga bagay na ito ay lumalaki yung mga anak na balanse ang kanilang paglaki. No? Dahil sa kanilang mga magulang. Matulungin siya sa mahirap at sa nangangailangan, bukas ang palad. Hindi siya nag-aalala dumating man ang tagginaw, pagkat ang sambahayan niya ay may makapal na kasuotan. Gumagawa siya ng makapal na sapin sa igaan at damit na pinong lino ang sinusuot niya. At dito naman makikita natin na ang isang mabuting asawa ay matulungin sa mga nangangailangan. No? Matulungin sa mga nangangailangan. May isang itinuro sa amin si Mang Pen. No? May isang tinuro sa amin. Yung mga anak na lalaki, aalis yan. Aalis yan sa tahanan at magsisimula ng sarili niyang pamilya. Yung anak na babae, kahit na umalis yan at magsimula ng sariling pamilya, ang iniisip niya pa rin ay yung kanyang magulang. Tama ba yun? Tama ba yun? Na yung mga babae, kahit na meron na silang sariling pamilya, iniisip pa rin nila yung kapakanan ng kanilang mga magulang. Kaya nga sabi ni Mang Pen, ang kukup-kup sa kanila ay si Tempot. Hinihintay na lang nila yan eh. No? Dahil tama nga naman, no? Ang sinasabi ng Biblia ay iiwan ng lalaki ang kanyang pamilya, no? Ang kanyang mga magulang, at siya at ang babae ay magiging isa. Pero ang babae, ang lagi niyang iniisip, yung kapakanan ng kanyang pamilyang binuo at ganun din yung kapakanan ng kanyang mga magulang. Tama ba yon? Na hanggang ngayon, meron ka ng sariling pamilya na iyong pinagpapagalan, meron ka pa rin iniisip yung iyong mga magulang, iniisip mo pa rin yan, yung iyong mga kapatid, iniisip mo pa rin yan. No? Pero yung mga lalaki, talagang firm. No? Ano yung sa mga lalaki? Lumapit yung kapatid mo, baya mo siya. No? Yung babae pag nilapitan, no? O sige, hintay mo sa sahod ko, ibibigay ko sa iyo. No? Magkaiba lagi, no? Magkaiba lagi. Pero ang isang mabuting ina ay bukas palad sa mga nangangailangan. No? Hindi ko naman sinasabi yung mga tatay ay hindi. Pero yung sinasabi sa isang mabuting nanay, siya ay matulungin. At ang sinasabi dito, naghahanda siya pagdating sa tagginaw, sa taglamig, naghahanda siya. No? At ganon yung mga nanay, pinaghahandaan yung darating na mga panahon ng taggutom. Nag-iipon. At karamihan sa atin dito, namimili ng gold. Bakit? Dahil yun maisasanglayong kapag may kagipitan. No? Sa panahon na ikaw ay hindi gipit, iniisip mo, bili ako ng gold. Yung agad, investment para sa kanila yon. Para pagdating ng kagipitan, meron akong gagamitin para makalagpas dun sa panahon ng kagipitan. Sabi dun sa verse 23, ang kanyang asawa'y kilala sa lipunan at nahahanay sa mga pangunahing mamamayan. Gumagawa pa rin siya ng iba pang kasuotan at ipinagbibili sa mga mangangalakal. Marangal at kapitagan ang kanyang kaanyuan at wala siyang pangamba sa bukas na daratal. At ang mga salita niya ay puspos ng karunungan at ang turo niya ay pawang katapatan. Sinusubaybayan niyang mabuti ang kanyang sambahayan at di tumitigil sa paggawa sa araw-araw. Ang isang mabuting ina ay iniisip yung katatayuan ng kanyang pamilya
sa mata ng lipunan. No? Alam niyo mga kapatid, si Sister Janet, dahil wala dito, pag-usapan natin siya, no? Kapag ako'y nagsisimba at hapit yung aking ganyan, yung may ganon na, dahil malaki na yung tiyan ko, nagagalit yun sa akin. Ang lagi niya sinasabi, anong sasabihin ng mga tao tungkol sa akin? Sasabihin nila, hindi mo inaalagaan yung asawa mo. Lagi niya iniisip yun. Yung sasabihin ng ibang tao sa akin. At dahil kapag may nasabi yung ibang tao sa akin, yun, by extension, ay sinasabi na rin sa kanya. Kaya niya lagi iniisip yun. Kaya lagi ako may bagong polo. Di ba? Kagaya ngayon, di ba? Hindi halata. Pero ganun ang isang ina. Iniisip niya, ano yung iisipin ng ibang tao kapag ginawa natin to? Ano yung iisipin ng ibang tao sa atin kapag hindi tayo maayos na pamilya? No? Iniisip ng isang mabuting ina yung katatayuan ng buong pamilya, hindi lang siya, kundi ng buong pamilya sa isang lipunan, sa lipunan na kanyang kinagagalawan. 28, iginagalang siya ng kanyang mga anak at pinupuri ng kanyang kabiyak. Maraming babae na mabuting asawa, ngunit sa kanila ay nakahihigit ka. At makikita natin dito na isang mabuting ina ay iginagalang ng kanyang mga anak at ng kanyang asawa. No? Bakit siya iginagalang ng kanyang mga anak? Dahil napalaki niya ang mga ito ng maayos at ng tama. Kaya itong mga anak na ito, in return doon sa pag-aaruga ng kanilang ina, ay iginagalang nila ang kanilang nanay. No? At gayon din ang isang asawang lalaki. Dahil sa kanyang pag-aaruga, sa kanyang asawang lalaki, ay pinahahalagahan siya at siya ay iginagalang ng kanyang asawang lalaki. Verse 30, ang sabi dito, mandaraya ang pang-akit at kumukupas ang ganda, ngunit ang babaeng gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay paparangalan. Binigay sa kanya ang lahat ng parangal, karapat-dapat siya sa papuri ng bayan. At dito sa mga huling verses na ito ng Kawikaan, no? Ito na yung mga huling verses ng Kawikaan. Ang sabi niya doon, mas mahalaga ng isang babae, o isang ina, ay sumusunod kay Yahweh. May takot kay Yahweh, sumusunod sa Diyos kaysa sa kanyang kagandahan. Dahil ang kagandahan ay kumukupas. Ngunit ang pagsunod kay Yahweh, ito ay mananatili at mananatili sa mga panahon na ikaw ay kumikilala na ang pagsunod kay Yahweh ay mahalaga sa buhay ng isang tao. Ang dami nito mga kapatid, no? Mga ina ng tahanan. Baka iniisip nyo, ay hindi ako yun ah. Hindi ako yung sinasabi dito sa verse na to ah. O dyan sa dami-dami ng verses na yan, ilan lang dyan yung ma-attribute ko sa aking sarili. Mas marami dyan yung parang hindi ako ganon. No? At yun kadalasan yung iniisip ng mga nanay. No? Laging ganito mga kapatid. No? Alam ko yan eh. Kapag ang mag-asawa ay nag-aaway, ang laging sinasabi ng nanay, ano ba ang pagkukulang ko? Ganon. O kaya yung mga anak hindi sumunod. Ano ba ang pagkukulang kong pagpangangaral sa inyo? Bakit kayo hindi sumusunod? Laging kino-question ng nanay yung kanyang kahinaan. Lagi niyang tinitingnan yung kanyang pagiging mababa. No? Laging ganon bilang isang nanay. Pero mga ina ng tahanan, maaring hindi lahat ng verses na ito ay na-attribute sa inyo bilang mga ina ng tahanan. Pero lagi nating tatandaan, yung magluwal ka ng isang buhay sa mundong ito, ay napakabigat na responsibilidad. Yung pagiging nanay, hindi yan kayang applyan
no? Yung pagiging nurse, pwede mong applyan yan. Yung pagtatrabaho sa kung saan-saan, pwede kang mag-apply dyan. At kahit sino pwedeng makamit yung ganong vocation. Pero yung isang ina, napakahirap na bagay nitong ng pagiging isang ina. Yung dadalin mo sa iyong sinapupunan sa loob ng 9 na buwan, yung iyong anak. At ang sinasabi doon, ang iyong paa, ang iyong isa mong paa ay nasa hukay. Kapag ikaw ay manganganak. No? At itong mga bagay na ito ay hindi namin mararanasan kailanman bilang mga ama ng tahanan. Bilang ama ng tahanan. Yung conclusion ni Solomon sa kanyang sulat sa Kawikaan, no? Yung conclusion ni Solomon sa kanyang aklat sa Kawikaan ay patungkol sa kanya, sa isang nanay. No? Patungkol sa isang nanay. Dahil malaki yung nagginampanan ng isang nanay dito kay Solomon para siya ay makakamit ng wisdom. Totoo na hiningi niya sa Diyos yung wisdom na yon. Pero yung wisdom na yon ay maaaring itong nanay na ito ang nagpakita sa kanya ng napakaraming karunungan na makukuha dito sa nanay na ito. Naging conclusion ni Solomon ang isang ina. Pero kung babasahin natin yung Lucas chapter 1, makikita natin doon na may 2 babae na nagsimula ng Lucas. Si Elizabeth at si Maria. At doon natin mababasa yung awit ni Maria. Nung nagpuri siya sa Panginoon na ito ay tinatawag na Magnificat. At kung titignan natin, no, sa mga dulo na chapter ng mga gospel, ay makikita natin ang ina ni Kristo, ang mga kababaihan ng unang iglesia, ay may mahalagang ginampanan. Hindi lamang sa lipunan nila, kundi maging sa pagsisimula ng iglesia na ngayon tayo ay kabilang. Kaya wag natin, mga ina, wag ninyong titignan na ang inyong sarili ay nasa bahay lang at gumagawa lang nitong mga bagay na ito. Kung walang gagawa nun, sinong gagawa? Kaya yung inyong mga vocation na ginagawa sa buhay na ito, mga ama ng tahanan, pasalamatan nyo ang inyong mga asawa. Maaring hindi nyo ito palaging na-express. Maaring sasabihin sa sarili nyo, hindi kasi ako expressive kaya hindi ko ito naisasabi sa aking asawa. Pero alam nyo mga kapatid, yung mga asawa nating babae, gusto nila yon na ine-express nyo sa kanila yung pasasalamat doon sa kanilang mga ginawa. Para nakikita nila at nalalaman nila na yung kanilang pagiging ina at yung pagod na ginagawa nila sa loob ng tahanan ay na-appreciate ng buong sambayan. Tayo pong lahat ay tumayo. Mga anak, tayo lahat, meron tayong mga ina. At yung mga ina naman, meron kayong mga anak. No? Isang beses sa isang taon ay na-appreciate natin yung pagiging ina ng ating mga nanay. Hindi madali. Hindi biro yung kanilang pinagdadaanan. Hindi biro yung kanilang pagsisipag na ibinibigay para maibigay yung nararapat para sa kanilang pamilya. Mga ama ng tahanan, maaaring sinasabi natin palagi sa sarili natin, ako yung kumikita ng pera, ako yung nagpapakapagod, nagtatrabaho para kumita ng pera para meron kayong kainin meron tayong kainin sa pagkainan. Alam niyo mga kapatid, kapag kayo ay nakipag-asawa na, nag-asawa na kayo, huwag yung sasabihin na itong pera na to ay perang kinita ko. Kasi kapag ganun yung ating mindset,
talagang magdadamdam tayo. Pero kung iisipin natin na nung ako'y nagpakasal, nung ako'y naging asawa ng aking asawa, ang lahat ng ito ay iisa na. Ang lahat ng ito iisa na. Yung kinikita ko, hindi ko to ikinikita. Kinikita namin ito. Yung bahay kung nasan kayo ngayon, kung yan ay nabili nyo, hindi yan nabili lang ng ama ng tahanan. Yan ay nabili ninyong dalawa. Lagi natin silang isasama. Kung saan man kayo nakarating kami rito. Bakit? Bakit ganun dapat yung ating mindset, mga kapatid? Dahil hindi tayo makakapagtrabaho ng maayos kung ginagawa rin natin yung trabaho ng nanay. Makakapasok ba tayo kung tayo pa yung nag-aalaga ng mga anak? Makakapagtrabaho ba tayo ng maayos kung tayo pa yung nag-aasikaso ng mga lahat ng bagay na yun sa loob ng tahanan? Alam niyo yung ginagawa ng ina? Siya pa yung nag-a-adjust. Di ba? Siya pa yung nag-a-adjust. Sige, mag-focus ka dyan sa trabaho mo bilang ama ng tahanan. Mag-a-adjust ako. Aayusin ko ang tahanan natin. Kung may panahon pa para ako'y gumawa, ako'y gagawa. Kung may panahon pa para ako'y magtrabaho, ako'y magtatrabaho. Sa kabila ng lahat ng responsibilidad ko sa loob ng tahanan, gagawin ko ang lahat ng yan para ikaw bilang ama ng tahanan ay magawa mo yung dapat mong gawin. Sa lahat ng aspekto ng buhay. Ikaw man ay nagtatrabaho, ikaw man ay nagmiministeryo, ikaw man, kung ano man yung bukasyon mo sa buhay, importante yung suporta ng asawa mo. Kaya wag mong sasabihin sa sarili mo bilang lalaki, nakamit ko to dahil sa aking sarili. Hindi. Nakamit ko ito dahil sinuportahan ako ng ina ng aming tahanan na patuloy na umiibig sa akin, naglilingkod sa akin para maabot itong bagay na ito. Kaya nga mga ina ng tahanan, maraming salamat. Maraming salamat sa inyong pagpapagal sa loob ng tahanan. Maraming salamat sa inyong pagpasakop sa inyong mga asawang lalaki. At maraming salamat dahil ang kinabukasan ng ating mga anak ay secured dahil ginagawa nyo yung inyong mga ministeryo bilang ina ng tahanan. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito na ibinigay nyo sa amin. Isineselebrate namin, Panginoon, ang aming mga nanay, mga ina ng tahanan na siyang nagpapagal para sa amin, Panginoon, na patuloy na nagpapagal upang maiayos ang aming mga pamilya. Maraming salamat sa buhay nila, Panginoon. Kayo nga po ang patuloy na magpapala sa kanila at makita nila, Panginoon, yung kanilang kahalagahan. Maaring ito ay hindi nababanggit sa kanila. Maaring ito, Panginoon, ay hindi nila nakikita. Panginoon, ipaunawa mo sa kanila na yung kanilang ginagampanan bilang isang ina ay isang ministeryo para sa kanilang pamilya. Pagganap sa ministeryong ipinagkaloob mo sa kanila, Panginoon, maging mga huwarang ina sila sa kanilang mga anak. Magpakita sila, Panginoon, ng ehemplo ng pananampalataya at paggawa sa kanilang mga anak. Panginoon, sa araw at gabi na sila man ay lumuluha sa iyo, idinadalangin ng kanilang mga anak. Maaring ang ilan sa kanilang mga anak, Panginoon, ay may mga sakit, may mga karamdaman, o may mga pinagdadaanan sa buhay, na ang mga inang ito, Panginoon, ay patuloy na dumadalangin sa iyo dahil may pangapanahon na sila'y napapagod din, Panginoon. Tugunin mo po ang kanilang mga panalangin. Dahil ang kanilang mga panganalangin, Panginoon, ay para sa ikabubuti ng kanilang pamilya. Hindi na, Panginoon, sa kanilang kapakanan, kundi sa pakanan ng kanilang asawa, kanilang mga anak. Dinggin mo po ito, Panginoon. At ipakita mo sa amin, Panginoon, ang ministeryo ng isang ina bilang isang selfless na ministeryo na dapat naming tularan bilang mga magkakapatid sa pananampalataya. Panginoon, sa iyo namin idinadalangin ang aming mga ina na ito.
sa matamis na pangalan ni Jesus.